Wine? Alok niya sa akin. Tinanggal ko ang kamay niyang nasa bewang ko bago ko tinanggap ang wine na iniaalok niya sa akin. Nilago ko kaagad iyon. Bumenta sa akin ng jokes mo kaya iimbitahan kita sa office ko tomorrow. If you don't have time tomorrow, maybe next time. Here is my card. Just call me if you're going. He winked at me. Natigilan na lang ako sa ginawa niya. Iniwan niya ako nakatulalang nakatayo sa akin na tatayuan ko habang tanaw siyang palapit sa table nila Kuya Oscar. Tinitigan ko ang binigay niya sa aking card. Pagod na pagod akong umuwi ng bahay. Pagod sa pag-iyak. Hinintay ko na lang kasi sa Owen sa labas. Hindi na ako tuluyan na pumasok dahil ayoko makita kung gaano kasaya sa Owen kausap ang babaeng mahal niya. Kanina sa loob ng kotse ay wala akong imik hanggang sa makauwi kami ng bahay. Hindi na rin ako natulog sa kwarto. Natulog siya sa kwarto pero ako naman itong lumabas. Wala lang, gusto ko lang siyang iwasan. Pangako ko sa sarili kong hindi ako susuko sa kanya pero ngayon, naisip kong dapat na siguro ko sumuko. Pakiramdam ko wala ng pag-asa na mahalin niya ako. Sa umaga naganda ako ng breakfast. Napansin ko maaga siyang nagising. Alam ko naman na hindi siya pupunta ng office ngayon dahil araw ng linggo. Kapag linggo, hindi yan pumapasok. Anong breakfast? Hihikab-hikab pa na tanong nito sa akin habang naglalakad palapit. Wala siyang suot pang itaas at tanging boxer lang din ang suot niya pang ibaba. Ibinalin ko sa ibang direksyon ang aking paningin. Ayoko lang maakit sa namumutok niyang mga abs. Nagluto lang ako ng sunny side up egg. Kumain ka na lang kung gusto mo. Inihain ko sa mesa ang breakfast niya. Ginawan ko din siya ng coffee. Ngunit pagtalikod ko sa kanya ay natisod na naman ako. Ay lang hiya. Napamura pa ako ng malutong dahil tuloy ang nasubsob ang nguso ko sa sahig. Ganito ba talaga kahirap mag-imahinhin? Hindi ko pala kaya. Hindi ko pala kayang magpanggap. Marina kong pumikit habang itinatayo ang sarili. Natisod na nga itinatawanan pa niya. Ayos ka lang? Tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko na lamang ito at naglakad pataas ng hagdanan. Bumalik na lamang ako sa kwarto para magbihis. Kailangan ko ng ibang mapagkakaabalahan. Hindi pwedeng nasa kay Owen lang ang atensyon ko. Hindi ako makaka-move on kapag nandito lang ako sa bahay. Naalala ko ang calling card ni Kuya Ethan. Paano kaya kung tawagan ko siya? Paano kaya kung magpatulong ako sa kanya na makahanap ng trabaho ko? Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ko ang number ni Kuya Ethan. Ilang ring pa lang ay sinagot na kaagad ang tawag ko. Yes? Sagot sa kabilang linya. Boses iyo ni Ethan. Hindi ko alam ang sasabihin kaya yun na lang ang nasambit ko. Liza? Nakilala niya kaagad ang boses ko kahit yun lang ang narinig niya. Ako nga. Napakagaling mo manghula. Hindi ako manghuhula. Sadyang kilala ko lang ang boses mo. Sabi ko na nga ba tatawagan mo ako? Sabi mo kasi diba tawagan kita kapag gusto kong pumunta sa office mo? Yeah. So, pupunta ka ba? Sana. Nakangawing sagot ko. Okay. So, why don't you come here now? So we can talk longer. Do you need anything? Just tell me. I'm willing to help. Gusto ko sana ng trabaho. Matutulungan mo ba ako? Walang paligoy-ligoy na sabi ko sa kanya. Yeah, sure. Pumunta ka dito para makapag-usap tayo in person. Sige, pupunta ako. Bye-bye. Paalam ko at ibinaba ng aking phone. Nang may baba ko ito ay bigla na lang na may nagsalita sa akin likuran. Sinong kausap mo? Seryosong nakatingin sa akin sa Owen. Hindi ko na malaya ng pagpasok niya rito. Wala. Tipid na sagot ko at tinalikuran ito. Tinaha ko ang closet para ihanda ang susuot ko. Pagkatapos ay tinaha ko ang banyo para maligo. Pagkalabas ko ng banyo ay nadatnan ko pa rin si Owen. Nakaupo lang sa kama. Kanina pa ba siya rito? Bakit parang ang lalim ng iniisip ng lalaking ito? Dinaanan ko lang ito. Alam ko nakatingin siya sa akin pero binaliwala ko na lang. Ayaw niya ng madaldal, di ba? Pues simula ngayon mananahimik na ako. Hindi ko na siya kakausapin o di kaya hindi ko na siya kukulitin pa. Kinuha ko ang damit kong nasa tabi niya. Saan ka pupunta? Napatingin naman kaagad ako sa kanya. Mukhang aalis ka. Saan ka pupunta? Bakit? Interesado ka ba? Sa isip-isip ko. Sa kaibigan ko. Sinong kaibigan? Hinarap ko na lang ulit ito. Kailan ka pa naging interesado sa buhay ko? Bakit ngayon tinatanong mo kung saan ako pupunta? Sinong kaibigan ko? Hindi ba't wala kang pakalam sa akin?
Nakapamewang na sabi ko sa kanya at muli itong tinalikuran. Hindi naman ito nakasagot kaya tinaha ko na lang ang dressing room para magbihis. Nagsuot ako ng fitted dress. Summer na summer nga yung outfit ko dahil sa flower design. Pagdating ko sa sala ay nadatnan ko na naman sa Owen doon. Napatingin siya sa akin na tila napaawang ang labi. Ganon din si Manang Mossy. Nakangiting napatingin sa akin. Abay, napakaganda naman ni Ma'am. Komento ni Manang. Salamat po, Manang. Aalis lang po muna ako. Pupuntahan ko pong kaibigan ko. Ikaw na po munang bahala ng hapunan ni Owen. Baka kasi gabi na ako makauwi. Bilin ko kay Manang. Gabi makauwi? Wait, bakit kailangan mo magpagabi? May asawa ka na naghihintay dito sa bahay? Biglang salita ni Owen. Huwag ka mag-alala. Susubukan ko makauwi na maaga pero kung magabihan man ako, nandiyan naman si Manang. Magluluto ng hapunan mo. Tinalikuran ko lang ulit ito hanggang sa makarating ako sa pintuan. Narinig ko ang pagtikhim ni Owen. Umuwi ka na maaga. Pahabol ni Owen ngunit hindi ko na ito pinansin. Dara-diretso ako lumabas ng bahay. Noon lang, bihira niyang sagutin ang mga tanong ko pero ngayon, siya na ang nauunang magsalita sa amin. Siya na rin ang nauunang nagtatanong sa akin. Nagmadali ako sumakay ng jeep. Siyempre magtitipid ako kaya jeep lang muna sasakyan ko. Itinanong ko pa sa manong driver kung saan banda ako bababa dahil hindi ko naman kabisado yung lugar na pupuntahan ko. Medyo malayo rin kasi iyon sa bahay ni Owen. Nang makababa ay napatingala ako sa mga naglalakihang building sa aking harapan. Muli kong tinignan ang cellphone ko para tingnan ang pangalan ng building na pagmamay-ari ni Ethan. Tamang-tama namang nasa tapat ko na ngayon ang building. Naglakad ako para pumasok na sa loob. Nilapitan ko ang babaeng nasa front desk. Miss, pwede bang malaman kung saan bandang office ni Natigilan ako dahil hindi ko alam kung ano ang last name nito. Ikaw po ba si Miss Angel Eloise? Di makalipad? Parang ayaw pa niyang banggitin ang last name ko. Ako nga. Nakalipad na ako ngayon. Kaya nga nandito na ako eh. Pwede bang malaman kung nasa... Sure. Magpasama na lang kayo sa isang staff dito. Pinutol niya ang pagsasalita ko at tinawag ang isang babae na nakatayo sa may bandang elevator. Pakasamahan naman si Miss Di makalipad sa office ni Sir Atienza. Atienza? Ibig sabihin Atienza ang last name ni Ethan? Ethan Atienza. Itinuro sa akin ng babaeng office ni Ethan. Nasa tapat na ako ng pintuan at kakatok na sana ako habang inilalapit kong aking mukha sa pinto nang bigla na lang itong bumukas kaya muntikan pa ako mapasubsob sa sahig. Ay, kabayo! Napabulalas ako. Isang babae na may dalang folder ang lumabas mula sa office ni Ethan. Miss Di makalipad, anong ginagawa mo? Kagad na napansin ni Ethan ang pagkayuko ko. Buti na lang talaga nakatukod ang mga kamay ko. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko alam na may tao pala sa labas. Hingin pa umanihin ng babae. Diyos ko, natapunan ko patuloy ng Diyos ang damit mo. Dagdag pa ng babae na natatarantang hinila ko para mapatayo. Saka ko lang naramdaman ang lamig sa dibdib ko. Sorry po talaga. Patuloy na paghingi ng pasensya ng babae. Nilalamig ang breast ko. Sinong hindi lalamigin sa Diyos na natapon sa akin? Okay lang, kaya ko naman ang lamig. Saka ka na mag-sorry sa akin kapag hindi ko na kaya. Dinaan ko pa rin sa biro ang lahat. Biglang napangiti ang babae. Pasensya na talaga. Iwan mo na kami, Miss Robles. Konti lang naman ang natapon kay Miss Di makalipad. Ako na bahala sa kanya. Bigla namang nagsalita si Ethan. Iniwan kami ng babae. Kaming dalawa na lang ni Ethan sa loob ng kanyang office. You never fail to make me laugh, Miss Di makalipad. Sambit ni Ethan. Yun kasantalan ko. Sagot ko naman. Mahina itong natawa. Really, huh? Magkano naman ang halaga ng talent mo? Natatawang tanong ni Ethan sa akin. Bigyan mo lang ako ng trabaho. Bayad ng talent fee ko. Diretso ang sagot ko. Wala nang hiya-hiya ito. Makapal naman ang aking muka. Mas makapal ito sa buhok ng kabayo. Natawa na naman ito. Anong trabaho bang gusto mo? Kahit ano. Kahit maging janitress ako, ayos lang sa akin. Really? Yup. Ayos na ayos lang talaga. Basta't may sahod ako. Paano kung ang trabaho mo ipatawanin mo lang ako? Napanganga na lang ako sa offer niyang trabaho sa akin. Meron bang trabaho na ganun? Ano bang akala mo sa akin, Joker? Ingos ko sa kanya. Natawa na naman ito. Ngayon pa lang, Miss Di makalipad. Let's celebrate your new job. Ano, gusto mo ba na maiinom? Inom agad?
Katatanggap ko lang sa trabaho. I think you should celebrate cause your salary is 5,000 a day. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko at pumilog ang labi ko sa narinig mula kay Ethan. Hindi kaya nagbibiro ang lalaking ito? Talaga bang 5,000 a day? Kung ganoon. Natigilan ako at kaagad na kinuha ang aking phone para mag-calculate. Mas lalong nalaki ang mga mata ko na makompute kung magkano ang sasahurin ko sa isang buwan. 150,000. Mabilis akong yayaman kapag ganoon, pero hindi ako pwedeng uminom, lalo na't kasama si Ethan. Nasa katinuan pa naman ako, hindi ako iinom kasama isang lalaki lalo na't may asawa ako. Hindi pwede ngayon, may naghihintay sa akin sa bahay. Isa pa, hindi ako pwedeng uminom, baka hindi ako makalipad. Tanggi ko na agad naman niyang ikinatawa. Dahilan ko lang iyon para hindi na mamilit pa si Ethan. Boyfriend or husband? Yung alaga kong chihuahua. Pagsisinungaling ko. Chihuahua? Yung aso ko. Pangalan, Chihuahua. Pagdadahilan ko kahit wala naman talaga. Si Owen lamang ang tinutukoy ko. Bili niya kasi sa akin na huwag magpagabi, pero mukhang magagabihan pa rin ako dahil sa ayaw kong paalisin ni Ethan. Ihatid na kita. Presenta ni Ethan na kaagad kong tinanggihan. Hindi na kailangan, sanay na ako mag-commute. Are you sure? Oo naman. Nagpaalam na ako ng tuluyan sa kanya. Palabas na ako nang tawagin niya ulit ako. Nakalimutan mo yata na may mancha yung damit mo. Natigilan ako at napatingin sa dibdib ko. Oo, may malaking mancha sa damit ko. Baka gusto mo magpalit. Humarap ako sa kanya. Nakita ko na lang na may hawak-hawak na siyang damit. Dumaan ka sa restroom at magpalit. Naglakad siya palapit sa akin saka ibinigay ang damit na hawak niya. Mukhang sa kanya pa yata iyon. White t-shirt lang naman iyon kaya baka sa kanya ang white t-shirt na ito. Salamat. Manang Mosi? While going down the stairs, I called Manang Mosi. I haven't seen Eliza yet. She hasn't come home yet. It's 7 o'clock in the evening. Sir, bakit ho? Nagmamadali naman na lumapit sa akin si Manang. Nakauwi na bang asawa ko? Naku sir, mukhang napasarap ang kwentuhan nila ng kanyang kaibigan. Hindi pa siya umuwi. Muli kong sinulya pa ng wristwatch ko. Ilang minuto na lang ipapatak na ang 8:00. Ano bang pakialam ko kung anong oras siya uuwi? Ano bang pakialam ko sa babaeng yun? Mas mabuti nga na wala siya dito. Hindi ko siya nakikita. Tahimik ang buhay ko. Shit, we can't just wait here. Sambit ko na kaagad namang napatingin sa akin si Manang. Sir, hindi ba kayo mapakali na wala sa tabi niyo si Ma'am Eliza? Panunokso ni Manang sa akin. Inaalala ko lang, baka may nangyari ng masama sa kanya sa labas. Kilala mo mga kapatid ng babaeng yun. Hindi lang kutsilyo ang gamit ng mga iyon kundi revolver. Ayaw ko lang mamatay na maaga, Manang. Magandang gabi, Manang. Kaagad ako napatingin sa may pintuan nang marinig ang boses ni Angel. Speaking of your wife, sir, nandito na siya. Mula narinig kong panunokso ni Manang sa akin. But wait, bakit iba yung suot niya? Kanina lang nakadress siyang umalis ng bahay. Bakit naka-t-shirt na white and jeans na siya ngayon? Kanina pa masama ang tingin ni Owen sa akin. Ano kayang problema nito? Hindi ko siya kinakausap simula pa na umuwi ako at hanggang dito sa kwarto namin ay hindi ko pa rin siya iniimikan. Ganon din naman siya eh. Hindi niya ako kinakausap pero kung makatingin parang may nagawa akong kasalanan sa kanya. Hinayaan ko na lang. Nagtungo na lamang ako sa banyo para maglinis ng aking katawan. Makapagbihis na rin. Lalabahan ko pa yung pinahiram na damit ni Ethan sa akin. Bukas isasauli ko rin ito kaagad sa akin niya. Paglabas ko ng banyo ay nadatnan ko si Owen na nakahiga na sa kama. Nakapagtataka naman yata. Sa mga oras na ito dapat nasa labas na siya pero hanggang ngayon nandito pa siya at nakahiga pa. Balak niya yata akong tabihan ngayon. Napalunok ako. Effective na kaya ang pagkukunwari ko mahinhin? Ganun pala talaga ang gusto niya sa babae. Kaya ba siya nagbago ngayon dahil pinapakita ko sa kanyang mahinhin ako? Kung ganoon, ipagpapatuloy ko lang ang pagkukunwari ko. Magiging mahinhin ako para sa kanya. Dahan-dahan ako lumabas ng banyo. Huminto ako sa tapat niya na tanging tuwalya lang ang nakatakip sa aking katawan. Akitin ko kaya siya ulit. Tumayula ako sa kanyang harapan kaya wala siyang nagawa kundi titigan ako. Dito ka ba matutulog? Tatabihan mo ba ako? Or lalabas ka pa mamaya? Sinadya kong maging mahinhin ang boses ko. Kunwari rin na kinuha ko ang unan para makayuko ako at makita niya ang cleavage ko.
Napansin ko ang kanyang paglunok pagkatapos ko makuhang unan at muling napatingin sa kanya. Tumingin ulit siya sa akin. Sinuyod niya ng tingin ng kabuuan ko. Anong ginagawa mo? Sinasadya mo pa talaga ipakita sa akin ang cleavage mo? Ayun tuloy, nabuko niya ang the moves ko. Kinuha ko lang naman yung unan. Masama bang kunin yung unan? Malamang yuyuko ako. Kasalanan ko ba kung sa cleavage ko ikaw nakatingin? Ilang minuto bago ito muling nagsalita. Ikaw na lang ang lumabas. Doon ka na matulog. Bakit ako lalabas kung kwarto ko itong tinatapakan mo? Hindi ba dapat ikaw yung matulog sa labas, hindi ako? Turo niya sa pintuan. Walang silbi ang pagiging mahinhin ko at wala ding silbi ang pang-aakit ko. Hindi man lang yata tinablan sa pakita-kita ko ng cleavage sa kanya. Dito ako natutulog, di ba? Ikaw na lang yung lumabas. Pakikipagmatigasan ko. Sa labas ka matulog. Hindi ako makakatulog kapag ikaw ang katabi ko. Sabi nito habang nakatingin sa ibang direksyon. Napanguso na lamang ako. Wala akong magagawa. Kwarto niya ito kaya ako na lang lalabas. Lalabas ako at dadalhin kong aking bulaklak na nagdadala ng swerte sa pag-ibig. Pero bakit hindi yata ako swerte sa pag-ibig? Nagbihis na lang muna ako bago tuluyan ng lumabas. Wala din naman ako mapapala kung makikipagbangayan pa ako kay Owen. Palabas na ako ng pintuan nang bigla niya akong tawagin. Angel. Napalingon ako. Bakit? Saan ka nanggaling kanina? Bakit iba na ang suot mo pag-uwi? Sandali lamang ako napaisip. Naalala pa niya iyon? Ano bang sasabihin ko? Kanina kasi natapunan ng juice yung dress ko. Kaya pinahiram muna ako ng t-shirt na magiging boss ko. Paliwanag ko sa kanya. Boss? Sinong boss? Naganap po sa ako ng trabaho kanina. At good news, dahil natanggap ako. What? Bakit naman nakakunot ang noon ng lalakong ito? Hindi ba siya masaya na wala na ako dito sa bahay palagi? Wala nang asungot na magugulo sa kanya? No, hindi ka pwede magtrabaho. Just stay here at home. Could you wait for me to come home? Cook something delicious. That's what a wife does. You don't have to work. Napaawang ang aking labi sa sinabi niya. Kung ganoon gusto niyang hintayin ko lang siya dito sa bahay. Asawa na rin pala ang turing niya sa akin. Kinilig ang singit ko. Kung pwede lang mangisay dito sa kilig ay nagawa ko na. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Kaya mo ba sinasabi ito dahil mamimiss mo ako kapag wala ko dito sa bahay? Ang laki ng mga ngiti ko. Sana sabihin niyang oo. Tumingin siya sa ibang direksyon. I didn't say I would miss you. All I want is for you to be here at home and serve me. Why would I miss you? You don't have a place in my heart yet. Angel, di makalipad. Sinasabi ko na nga ba eh. Masasaktan lang din ako sa sasabihin niya. Tinalikuran ko ito at hindi na nagsalita pa. Nilisan ko ang kwarto ng may luha sa mga mata. Huwag ka na lang kasi umasa. Kahit kailan naman hindi ka niyan mamahalin. Huwag mo na ipagpilitan pa ang sarili mo. Masasaktan ka lang. Nakatulog ako may mga luha sa aking mga mata. Kahit na ang sakit ng mga sinasabi niya sa akin, patuloy ko pa rin siyang ipinagluluto sa umaga. Bago pumasok sa bago kong trabaho, pinagsisilbihan ko muna sa Owen. Coffee mo? Inilapag ko sa table ang coffee niya. Panay naman ang sulyap ko sa wall clock dahil hindi pa ako nakakaligo. Alas 7 dapat nasa office na ako ni Ethan. May gusto ko pa bang kainin? Tanong ko kay Owen. Nakatitig lang siya sa akin. Bakit ba panay ang sulyap mo sa wall clock? May pupuntahan ka ba? Alis ka? Seryoso ang tanong nito sa akin. Nakalimutan niya yata ang sinabi ko sa kanya kagabi. Nakalimutan mo yata na mag-uumpisa na ako sa trabaho ko ngayon. Kung gusto mo mag-work, sa akin ka na lang sumama. Doon ka na lang sa office ko. Napangiwi ako. Hindi pwede. Tanggap na ako sa pagtatrabahuhan ko saka malaking sweldo. Ano bang trabaho mo? Natigilan ako. Hindi ko pa nga alam kung ano. Hindi naman ako naniniwala sa sinabi ni Ethan na trabaho kung patawanin siya. Ano ko, clown? Hindi ko pa alam. Sagot ko. Mag-uumpisa ka sa work mo nang hindi mo alam kung anong trabaho mo? Mamaya ko pa malalaman. Hindi na nagsalita pa si Owen kaya iniwanan ko na lamang ito sa dining area. Naligo ako at nagbihis. Paglabas ko ay hindi ko na nadatnan pa ang asawa ko dahil nakaalis na yata. Nagmamadali na akong lumabas. Baka matraffic pa ako. Kung kaya ko lang lumipad na lang sana ako para hindi maipit sa traffic. Hindi naman traffic kaya nakarating kaagad ako. Napatingala ako sa building bago tuluyang pumasok sa loob. Dire-diretso akong pumasok hanggang sa makarating ako sa office ni Ethan. Ano kayong trabaho ko?
Napapaisip tuloy ako dahil sa laki ng sahod na offer ni Ethan sa akin. Kumatok muna ako. Narinig ko ang boses ni Ethan. Ako to, si Angel de Macalipad. Sagot ko nang tanungin niya kung sinong kumakatok sa pintuan ng office niya. Come in, Miss de Macalipad. Pinihid ko ang pintuan at nabungaran ko sa Ethan na nag-aayos ng kanyang suit. Maaga pa lang pero mukhang aalis yata siya. Miss de Macalipad, tamang-tamang pagdating mo. Oo nga eh, mukhang aalis ka yata. Sabi ko. Yes, at kasama kita. Ha? Bakit kasama ako? Dahil magpapanggap ka na girlfriend ko. Ha? Napaawang ang labi ko dahil wala kasi sa usapan namin iyon. This is your only job, Miss de Macalipad. Ngayon makikipagkita ko sa isa sa investors. Ang sabi ko kasama ko ang girlfriend ko. Eloise, huwag mo sana akong tanggihan. Pero, hindi ako pwede. Unti-unting tanggi ko. Hindi pwede. Loyal pa rin ako kay Owen kahit na ayaw niya sa akin. Magpapanggap ka lang naman. Hindi ko naman sinabing totohanin natin. Pwede rin naman na totohanin ko. Napalunok ako. Napasuboy yata ako rito. Nandito na ako at mukhang walang balak sa Ethan na paalisin ako. Napailing na lang ako. Hindi ako magpapanggap na girlfriend mo, Ethan. Pasensya na pero alis na ako. Kayang-kaya mo magkaroon ng totoong girlfriend. Wapo ka. Nasa iyo ng lahat ng katangian na meron sa isang perfect boyfriend. Mapili ako pagdating sa babae, Miss de Macalipad. Sagot nito. Maya-maya lang ay may kumatok. Isang babae ang pumasok. Mr. Atienza, I want to remind you that your meeting with Mr. Romualdez is at 10 o'clock. Yeah, I know. Sa puang noon na sagot ni Ethan. Para tuloy ako na guilty. Paano kung pagbigyan ko siya kahit ngayon lang? Paano po yan, Mr. Atienza? Ang alam po ni Mr. Romualdez kasama niyo ang inyong girlfriend. Nang sabihin niyo ng babae ay mas lalo lang ako na guilty. Nang makalis ang babae ay kaagad kong sinabi kay Ethan na pumapayag na ako. Really? Pumapayag ka na, Miss de Macalipad? Ngayon ko lang gagawin ito. Sa susunod, maghanap ka na ng totoong girlfriend. Hindi yung nag-hard ka pa para magkaroon ng girlfriend. Tila pabiro na sabi ko sa kanya. Natawa naman ito. Sinisermonan mo ba ako, Miss de Macalipad? Nagsasabi lang ako ng totoo, Mr. Atienza. Narinig ko lang ang may hinang pagtawa niya. Maya-maya ay may mga dumating na naman sa office niya. Hindi ko naman inaasahang ako pala ang sadya ng mga taong dumating sa office niya. Akalain mo ba naman na binihisan nila ako at pinaganda pa? Hindi naman ako na-inform na mala fairy tale pala magiging buhay ng totoong girlfriend ni Ethan. Pagkatapos nila ako mabihisan at maayusan ay hindi na mapigtas ang paningin ni Ethan sa akin. Nang suryapan ko ang sarili sa salamin, halos hindi ko na makilala dahil sa laki ng pinagbago. Ang ganda ko pala lalo na pag may makeup. You're beautiful, Miss de Macalipad. I'm so lucky. You're my date. Sabi nito nang makalapit ako sa kanya. Hindi mo naman ako na-inform, Miss Atienza, na kailangan ko pa palang magpaganda para sa fake date na ito. Kung gusto niyo na maganda, dapat nag-hard kayo ng artista. You're beautiful, even without makeup, Miss de Macalipad. Kaya nga ikaw ang kinuha ko, diba? Bola. Hindi ako marunong mag-basketball. Sinakyan niya pang sinabi ko. Nagtawanan kami hanggang sa makalabas kami ng building. Isang oras din kami sa loob ng kanyang kotse bago kami makarating sa isang mamahalin na restaurant. Hinawakan niya ang kamay ko bago kami pumasok ng tuluyan sa loob. Kinakabahan yata ako. Papasok na kami ngunit yung kabog ng dibdib ko hindi ko maipaliwanag sa sobrang lakas. Lumapit kami sa isang may edad na lalaki nakaupo sa gitnang table. Sorry, kanina ka pa ba Mr. Romualdez? Tanong ni Ethan. Siya nga ang ka-meet up ni Ethan. Kailangan ko umayos. Kararating ko lang din naman. Sagot nito. Nailang ako sa pagtitig nito sa akin. So, she's your girlfriend? Turo nito sa akin. Hello? Bati ko. Ang laki pa ng ngiti ko. Yes, my girlfriend. Her name is Angel. Nabigla ako nang hapitin ni Ethan ang bewang ko. Kung makahapit naman ito, kala mo totoong girlfriend niya ako. Kulang yata ito sa seminar. Pasimple ko itinulak si Ethan palayo sa akin. Tumikim naman ako. Nice to meet you, Angel. Naglahad ng kamay si Romualdez. Nice to meet you too, Mr. Romualdez. In case na hanapin niyo po ako, Angel Eloise de Macalipad. Yun po ang complete name ko.
Nakangiting sabi ko at tinanggap ang kamay nito. Natawa naman ito, sabay turo sa akin. You're funny ah. Masarap ka sigurong kasama. Pinatatawa mo ako. Talaga bang di makalibat ang last name mo? Hindi ka nagbibiro? Di makalipad po. Hindi di makalibat. At opo, walang halong kamikal. I mean, walang halong biro, Mr. Romualdez. Di makalipad po ang last name ko. Angel Eloise, di makalipad at your service. Bigla na naman itong natawa. Alam mo, nag-enjoy ako sa'yo. Walang arte at walang pagpapanggap. Alam mo, Chansa? Napatingin naman ito kay Ethan. Napakaswerte mo dito sa girlfriend mo. Dahil sa kanya, tatanggapin ko ng alok mo sa akin. Really, Mr. Romualdez? Yes. Give me the contract and I will sign it now. You know what? Ani Ethan habang nasa loob na kami ng kotse niya. Abot tanga ang ngiti nito at pinakita sa akin ng isang papel. I think you are my lucky charm. Because of you, Mr. Romualdez signed a contract. He is ready to spend a lot of money on the new business I am building. Matagal ko na siyang inaalok pero paulit-ulit lang ako nitong tinatanggihan. But now, pumayag siya kaagad ng dahil sa'yo. You're my lucky charm, Miss Di Makalipad. Nalaka mga mata ko na bigla niya akong yakapin. Hindi na ako makahinga. Sa higpit ng yakap mo, Mr. Chanza. Nahihirapan kong sambit. Sa kanya ako binitawan. Sorry. Natawa ito. With that, let's celebrate. Binuhay ni Ethan ang makina at pinaharurot ito. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Sagot niya. Saan naman kaya ito pupunta? Hindi ako mapakali sa aking kinaupuan na swivel chair. Bakit ba si Angel yung nasa isip ko? Shit, baliw na yata ako. Nasaan na kaya ngayon ang babaeng yun? Saan naman kaya nakahanap ng trabaho ang babaeng yun? I was in that thought when suddenly there was a knock on the door. Bumukas ito at inuluwa mula doon sa Oscar. Are you free? Tanong kaagad nito habang palapit sa akin naroroonan ko. It took a few minutes before I could answer. Why? I was going to invite you to a bar because Ethan invited me. I'm busy. Kaagad na sagot ko. Are you busy or not in the mood? Both. Isa lang ang solusyon yan. Sumama ka sa akin sa bar. Ano, sasama ka ba? Minsan lang ako mag-aya. Titingnan ko. Ngayon ko na dapat malaman ang sagot mo. Hihintayin kita sa parking lot. Bawal tumanggi. Paalala niya at nagpaalam na lumabas. I'm still having a second thoughts about whether I should follow him. But in the end, I followed. I don't want to go crazy thinking here in the office. I need relaxation. Sigurado ka bang hindi ka palasing? Tanong ko kay Ethan. Isang oras na yata kami dito sa bar. Ayos pa naman ako. Hindi naman ako gaanong umiinom pero itong si Ethan hindi ko lang alam kung kaya pa niyan tumayo. Kayang-kaya ko pa. Angel Di Makalipad. Isa pa, may hinihintay pa ako. Nagtaksakan sa Oscar. Malapit na rin daw sila. Medyo na traffic lang kaya natagalan ng mga ito. Sagot ni Ethan. Si Oscar? Kapatid ni Owen? Napatingin siya sa akin. Yeah. Why? Naalala ko. Hindi ba't kaibigan mo si Owen? Ha? Oo. Napakasinungalin ko. Wala din naman akong choice kundi ang magsinungalin. Well, hindi ba siya nag-text sa'yo? Magkikita pala kayo ngayon dito. Kasama siya ni Oscar papunta. Mukhang lasing ka na. Naputol ang pagsasalita ni Ethan nang biglang may magsalita sa likuran namin. Nang lingunin ko ito ay nasilayan ko si Oscar, ang nakatatandang kapatid ni Owen. Napapikit na lamang ako ng mariin. Mabuti na lang talaga mukhang wala si Owen. Akala ko kasi kasama niya ito. Yun kasi ang sabi ni Ethan. Mabuti na lang talaga at wala siya. Hindi siya sumama. Hindi pa naman ako lasing, dude. May kasama kong babae. Hindi ako pwede magpakalasing ng sobra. Napatitig sa akin sa Oscar. I think I know you. Tila nag-isip naman ito. Where exactly did I see you? Hindi niya na yata ako matandaan. Sa party, kaibigan siya ng kapatid mo. Nakalimutan mo na? Sagot ni Ethan. Yeah. Natatandaan ko na. Napangiti si Oscar. So, ano mayroon? Bakit magkasama kayong dalawa? Tanong pa nito. Ginawa niya kasi akong joker. Sagot ko kaagad dito. Joker?
Halos hindi makapaniwala na sabi ni Oscar. Patawanin ko lang daw siya. Ayos na sa kanya. Pero kanina pinapanggap niya akong girlfriend kaya nandito kami at nagsiselebrate dahil tagumpay naman ang lakad niya kanina. Ako na ang sumagot. Oh really? Kung ganoon ikaw palang lucky charm na kaibigan ko. Nakangiting sabi ni Oscar. Yeah, I told her that earlier. Sabat ni Ethan. Pinaupo ni Ethan si Oscar. Bago pa man ito makaupo ay may narinig na akong boses mula na naman sa aming likuran. Sorry, natagalan. Tila napako ko sa aking kinaupuan nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Owen? Sa isip-isip ko. Mabuti naman sumama ka sa kapatid mo. Wika ni Ethan habang ako halos hindi na makagalaw. Ayaw kong lumingon. Angel, nandito na kaibigan mo. Bakit hindi mo batiin sa Owen? Paalala sa akin ni Ethan. Napapikit ako at unti-unting humarap dito. Sumalubong sa akin ang masamang tingin ni Owen. Alam kong hindi niya inaasahan ito. Kahit ako hindi ko rin inaasahang magkikita kami rito. Akala ko pa naman hindi siya sumama. Kung alam ko lang sana'y umuwi na ako kanina pa. Ay, bati ko. Kunwari hindi kami magkasama sa iisang bubong. Hindi sumagot si Owen. Kahit hello or hi man lang nasagot ay wala akong narinig. Nakatitig lang siya sa akin na para bang ngayon lang siya nakakita ng maganda. Mukha namang hindi siya galit na nandito ako. Maninibago pa ba ako sa masama niya mga tingin sa akin? Araw-araw ko na yatang nasisilayan iyon sa kanya. Natulala ka na yata. Bigla naman naasar ni Oscar kay Owen. Nabihag ka yata sa kagandahan ni Angel, bro. Nagawa pang asarin ni Oscar sa Owen. Napailing na lang sa Owen saka ito umupo. Hindi man lang ito umimik sa mga pang-aasar sa kanya ng kuya niya.